The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to the chief priests and elders of the people, "What is your opinion? A man had 2 sons. He came to the first and said, 'Son, go out and work in the vineyard today.' He said in reply, 'I will not.' But afterwards changed his mind and went. The man came to the other son and gave the same order. He said in reply, 'Yes, sir,' but did not go. Which of the 2 did his father's will?" They answered, "The first." Jesus said to them, "Amen, I say to you, tax collectors and prostitutes are entering the kingdom of God before you. When John came to you in the way of righteousness, you did not believe him, but tax collectors and prostitutes did. Yet, even when you saw that, you did not later change your minds and believe him." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning, brothers and sisters. Good morning, Father. Can we give the clap offering to the Lord? And a smile of love to your seatmates. Ngitian ng katabi. Yan. Once again, good morning. Hindi ko ho alam kung sino yung mga kaedad ko rito. Mga 33 years old, no? Kaedad tayo, pare. 33. Hindi kasi nung araw, yung TV, ngayon gaganda na, mga flat, ang dami ng bagong, nung araw, yung black and white, naabutan niyo yun? Sino yung obvious ba? Then, nung araw, uso yung black and white, yun yung, tas yung may parang sinususi. Nalala nyo? Oo, yan. Well, black and white siya. Yung TV namin kasi noon, madalas masira. Pero pag nasira, meron mo kaming kapitbahay na nagre-repair ng mga ganyan. Si Mang Ben, naalala ko yun. Dadalhin namin sa kanya yung TV, nire-repair niya, babalik sa amin. Tapos, okay uli, parang walang nangyari, okay uli yung TV. Ganun lang, no? Pero ngayon, if we will describe one of the traits of our society today, parang things are easy to get, but easy to dispose. Tama ba? We are living in a disposable society. Especially with the power of that, how do you call that thing? Credit card. Di ba? Mas madaling, kaysa magpagawa ako ng TV, bibili na lang akong bago. Tama po ba? No? Nauso nun yung TV na kuba, yung malaki likod, di ba? Tapos, kahit hindi pa sira, yung TV mo, pag may bago yung, ano bang tawag doon, yung sumunod sa kuba? Plasma. So kahit hindi pa sira yung kuba, plasma. Saan mo lalagay plasma? Siyempre sa sala. Para, naka-plasma ka. Saan mo lalagay yung kuba? Kwarto, di ba? Bago pa hindi naman nasira, ba't ko tatapon, no? Tapos, may bago na namang labas. Ano ba yan? LCD. Lipat mo saan mo lalagay yung plasma? Kwarto, di ba? Yung kuba, sa kwarto ng katulong, no? Ito muna sa yan, ha? Tapos ikaw, na yung sumunod? LCD, no? Tapos may card ka, dami kang pera, May bago na naman, LED naman, LED, no? Anong gagawin mo dun sa LCD mo? Kwarto. Yung plasma, kay Yaya. Yung kuba, okay pa yung kuba, no? Sa aso, yung aso mo, nanonood na rin ng ano yan, no? We are living in a disposable society.
society. No? Things are easy to get but easy to dispose. It happens not only in things, it can also happen even in relationships. Pag wala akong mapapala sa'yo, tsugi ka. Pag wala akong mapapala sa'yo, dispose kita. Sa atin pong ebanghelyo, no, narinig natin yung talinhaga, the parable of the two sons. The first son said to his father, okay, I will not, but later on, he went to follow the order. The other one, the second, said yes, but did not do anything. This parable, no, articulates to all of us, pinapakita po nito na mahalaga yung pag sinabi mo, gawin mo rin. Sa talinhagang ito, ipinapakita rin sa atin na yung tao, at please remember this, ang tao po pwedeng magbago. Amen? Nung una, I will not, hindi ako susunod. Pero sumunod, nagbago. Pwedeng magbago. Pwedeng ma-recycle. Kasi sa atin, disposable eh. Matigas ulo mo, tsugi ka. Ayaw na kita. Hindi po ganyan ang Diyos. Ang atin pong Diyos, lahat tayo, ang tingin niya, hindi disposable. Kasi kung tutuusin, lahat tayo, in front of God, are sinners. Tama ba? Kasama ako dyan. Kahit si Pope, lahat tayo, sa harap ng Diyos, makasalanan. Lahat tayo, sa harap ng Diyos, walang karapat-dapat. Meron po ba rito? Magsasabing karapat-dapat siya. Walang pwedeng tumayo sa harap natin ngayon at sabihin niyang, I am worthy. All of us are undeserving. All of us are sinners. But the good news is, we are all love sinners. Makasalanang minahal ng Diyos, makasalanang binibigyan ng Diyos ng pagkakataon para magbago. Hindi tayo disposable, recyclable tayo. Amen? Hindi tayo yung pag nagkamali, tsugi ka na. Pwede tayong magbago. Nadadapa, nagkakamali, ang importante, tumatayo, bumabangon, nagpapatuloy. Kaya nga po ang tawag natin sa Panginoon, Savior. He recycled us. He saved us. Niretoke niya tayo. Hindi niya tayo hinayaang masunog sa impyerno. Hindi niya tayo hinayaang mabulok. Tayo po ay binigyan niya ng pag-asa. Today's gospel is a message of hope. Mga kapatid, meron po akong tanong sa ating lahat ngayon. Sa buhay mo, sino ba ang mga disposable? Please answer it tonight. Okay ba yan? No? Bago kayo matulog. Honestly, who are the people I can let go? Who are the people I can dispose of? Kasi lahat tayo may mga ganyan na, wala akong bahala ka sa buhay mo. No? So, sino po ba yung mga disposable sa buhay natin? Pero ito po yung tanong na pangalawa, ito po yung mas mahalaga. No? Kasi I'm sure lahat naman tayo may mga disposable people. Part of human weakness. Ito po yung pangalawa. What do I intend to do to recycle them? Yung asawa mo, no? Nag-aaway kayo lagi, maliit na bagay, nagtatalo kayo, na hinusgahan mo na, eto na bungangera to babaero to no? Hindi pwede magbago? Hindi pwede magbago, no? So what do I intend to do in order to recycle this person I consider disposable in my life?